Cluster 9. yes. Ayan, any representative from Cluster 9. Ayan na, tumayo na si Doc Elsie. Meron ka pa pala. Akala ko wala. Pabilisan po ito sumagot mamaya. Everyone, yesterday was a meaningful day for all of us because a lot of activities were conducted. We have started with the introduction of the program, and from the opening remarks of Dr. Serador, we were guided on the expectations. And then, we started with the overview of the expanded career progression policy with Executive Order 174. And then, the discussion of DO 42 series of 2017, the PPST, wherein we were also guided by the different approaches or the different implementation of our class as assessments. And then for the afternoon session, for the time slot of morning, we were also guided by Dr. Sharon Lorente with the overview of the PPST and its indicators, the COI and COIs. So with the O42 series of 2017 as our guide. So we have a lot of activities there. The activities were fun. And then the advancing upwards in the different lines by Dr. Senator. So the afternoon was very compacted and compressed. So our facilitators were great. So thank you very much for yesterday's session. Ayan, thank you so much po, Ma'am Elsie from Cluster 9. Parang nilahat mo na ata, Ma'am, wala nang ma-share ibang cluster mamaya. Nilahat na. Oh, so wala nang tayong tatawagin? Well, hindi, syempre hindi. Hindi papayag, di ba? Ayan, okay, emoji number 2. Tatayo po Ma'am Clay. Pag-check kung sino yung tatayo Okay, ready, set. Tayo. Tagaytay, Tagaytay. Nakuha mo Ma'am Saida. Tagaytay. Okay, sino po ang maswerte na mag-share? Anong cluster po? Cluster 1! From Cluster 1. Sorry naman. Ma'am, sir. Parang sa portal. Sir, ikaw yung nakasagot kanina, ikaw rin po yung mag-share. Okay po. Yun kasi yung sinasabi na pasa-pasa na. Parang basketball lang. Parang ipasa, parang ka-score kayo. Thank you so much, Ma'am Saida, for choosing Cluster 1. So, my learning yesterday focused on two discussions, the first and the second one. So the first discussion, Dr. Serador discussed us on the overview of the expanded career progression. Actually, for how many times na ito na na-discuss sa amin, but still, meron pa rin talaga tayong hinahanap. May dagdag pa rin talagang kaalaman. So, based on the Executive Order number 174, meron talagang pagbabago sa atin ngayon in terms of promotion. All promotions are to be done through reclassifications. Nawawala na po yung mga item na inabangan pa naman sana namin. Sa totoo lang, nalungkot ako nung nagtanong si Ma'am Gemma kahapon kapag mag-retire si Principal 4, anong mangyayari sa item? Kumalik ko sa Teacher 1, nalungkot naman tuloy talaga kami. Especially, sa totoo lang, ako talaga ay minsan natatawa kong waiter. Kasi po nangyari minsan na yung suotong damit, kulay ng kortina ng cover ng table. Kaya lang, binigyan naman nila talaga ng kahulugan yung sinasabing waiter. Kasi po talaga, abangin po talaga ako sa mga item na yun.
Alam naman po ninyo lahat na apat kaming assistant principal sa PNS. So parang nanganganib na kami, nangawatan, paano na kaya mangyayari sa amin? So, but because of the explanation ni Doc Sai kahapon, hindi naman kami dapat mag-alala kasi we have that so-called retitling. So ako bilang assistant principal 2, ma-retitle na into principal 1. Pero manatili ako sa posisyon ko kung gusto ko lang, o kung gusto ng school namin na principal position, principal na pero your designation, by virtue of designation, I will be acting again as assistant principal 2. Pero kung mayroon namang aabangan pa sana, kaya malapit ng December, parang wala na yata ang chance. No? Pagka January 2026, wala na po kaming aabangan, sarili na po talaga namin sikap yun. So yun po yung pinaka-concept na actually na-apply ko sa sarili ko, na parang safe pa rin po kami. Kaya lang parang yata yung qualification standard para sa principal 1 ngayon. Parang kailangan conference to may graduate ka. Sa part ko parang hindi naman ako nag-worry because I am an MA graduate. Kaya sa kasama ko, apat pa naman kami. So anyway, magagawa pa rin siguro ng paraan yun. Yan po yung sa AO 174. So sa Repeat Order number 42 series of overview ulit ni Ma'am Sharon Laurente. So ulit, napag-aralan. My 4 career stages, my 7 domain, may 37 strands and 37 indicators. So lahat po yun, hindi naman po actually lahat. 21 ang COI at 16 ang NCOI. All classroom observation or COI ay siyempre doon yung makikita sa true classroom observation. On the other hand, yung NCOI sa labas ng classroom or kahit na hindi na po kailangan ang demo teaching. So yun lamang po pinaka-concept na tandaan ko. Baka naman yun sabihin ko naman, inubos ko na. Thank you so much po, Sir Marcelino Porcal from Cluster 1. Ayan, sige po. Last na po ito, no? Kasi it's 8:34. Last. Ayan. Sige po, emoji number 3. Tayo. Bulacan. Sino tumayo? Si ma'am. Si ma'am. Bulacan. Bulacan. Sige ma'am, turo ka. Sino ang maswerteng cluster na mag-share? The ball goes to cluster 6. Cluster 6. O, ka-table niya pa. Cluster 6. Wow, wala nga siya. Go, sir. Look and more. Good morning, everyone. Thank you so much for our brilliant speaker. Copy paste from Pastor 9 and Pastor 1. That's all. Wala, papayag na kayo ng ganon? No daw, sir. Copy paste mo. Copy paste. Ayan. Gusto niyo ba ba na isa? Sa pa? Hindi na. Okay, dahil baka nga, mamaya copy paste pa rin. Ayan, so thank you so much po. Actually, kahapon sa evaluation, ang daming learnings po talaga. And nakakatawa, syempre, especially sa part ng ating mga resource speaker na marami pong natutunan yung ating mga participants. So, sana ngayon, mas marami po kayong matutunan ngayong araw. So, tawagin ko po si Sir John Dale para sa iba pong mga announcements. Thank you so much. Okay, good morning everyone. Hello po. Hello. Ready na po kayo for day 2? Ready na po? Yan, sige po. Before we proceed with the learning sessions that we have lined up for you for day 2, allow me po to clarify some concerns po raised yesterday. And meron po kaming mga ilang nakita, no? Nakita na pwede po isagot, no? First po, regarding sa... Okay. So first po, regarding the concept of scrap and build. So this was discussed yesterday by Sir Sai po. Yes po, in the policy,
scrap and build means converting existing vacant positions to teacher 1. Ito po yung concern kanina ni Sir Mar, no? Na pag nabakante po, ino-convert po natin siya sa teacher 1. However, upon consultation po with our HRMO yesterday, we studied po the existing policy guidelines po, So sabi po sa bullet number 1, existing vacant positions with titles that conform or agree with the ECP system. Ano po yung ECP? Expanded Career Progression System. Okay. So first, here are the steps that we have to undertake. First, convert to teacher 1 positions after 1 year recall from the date of issuance of the IRR. Bakit kaya may 1 year? Kasi Baka ma-feel pa siya. para malagyan po muna. Kasi tingnan niyo po yung bullet number 2. DepEd to employ all necessary means to fill up the unfilled positions within 1 year period. So automatic po bang scrap po yung principal 4 halimbawa? Sige, tingnan natin po yung positions na na-confirm doon sa ECP system. Yung. Oh, Sir Mark, may chance pa ba, Sir Mark? Parang nakangitig ka na, Sir Mark. Wait lang po. Wala na. Ayaw niyo na. Ayan. So sige po, tingnan po natin. Ano po yung positions na confirm daw po doon sa ECP? Ayan. So tingnan po natin yung IRR. Okay. So tingnan po natin. So common provisions for pursuing the CT and SA career line. For CT line, ito po yung sa classroom teaching, ang positions under the ECP system. So pinag-uusapan po natin ngayon, ano po yung vacant or ano po yung titles na nakakonform doon sa ECP system. First, under CT career line, meron po tayo teaching items of course, from teacher 1 to master teacher 5. Alright? So sige po, tignan natin po yung query ni Sir Mark kanina na school admin career line. So, tignan natin yun. Pasok po si SP4. Ngayon po, kung babalikan po natin si guidelines ng EOP, yan, ng 174, kung babalikan po natin, saan po siya papasok na bullet po kaya? Oh, ganda. Ganda. Yan. So papasok po siya dito sa first bullet po. So, yun. So tingnan po natin itong bullet po na ito. Existing vacant positions with titles do not conform with ECP, automatically convert to teacher 1 applicant. So titignan natin yung rationale. Bakit pinayagan dito na 1 year ma-fill upan? Kasi po may DO7 po tayo. Yung DO7, yun po yung nag-govern outside teacher 1 positions, yun po yung nag-govern na guidelines para po sa hiring ng DO7, ng teacher 1 at saka other teaching related positions and school admin positions. Kaya po, hindi po automatically i-scrap yung positions. Okay po? Nakatulong po ba yun? Pag na-scrap ang Oo, sana po na-clarify po natin, sa akin na, Halimbawa, na-scrap natin, let's say principal for position, then it will be requested to be teacher 1 converted to teacher 1. How about the amount intended for principal 4? Kasama ba yun na ipo-collapse? Ay, opo. How many teacher 1 ang makikreate? Opo. Parang gano'n. Kasi nasubukan natin na pinakollapse para madumami ang teacher 1. Yeah, opo. Yun po yung wala po sa guidelines na hawak namin po. Pero sir, baka po nasa DBM guidelines po siya. Ay, check po namin siya. Kasi po, yung pong policy na ito, nung rename po sa amin last January, ano pa po siya, nire-review pa po siya ng DBM at inaalay pa po siya sa CSC standards. Kaya po yung tungkol po doon sa kung dadami po ba yung teacher 1 positions na i-offer, possible po, yan, i-review lang po namin sir sa guidelines. With HRMO, tulungan po kami ni Ma'am. Thank you, Doc Dens. Sir, yes po. I-clarify ko lang po kasi nga, naalala ko parang may naatinan ako na isang orientation na ang sinabi nila, yung mga positions na wala sa expanding career progression ay may options pa naman. Halimbawa, HT3. Kapag ayaw niyang, hindi niya option na magpa-retitle, mariretain yung HT3 niya, pero CPI na siya. Maghihintay, wala na siyang maaaring maging promotion. Wala na po. Tapos either magpapa-retitle siya ng equivalent na salary grade doon sa NT.
pa rin teacher talaga track. babalik ka sa teacher. Opo, sige. Then ang pangalawang option, i-retain niya ang kanyang posisyon, magiging CPI. Dalawa Ang lang. pangatlo, magpapaconvert siya, magpaparetitle siya, pero kung ayaw niya na talaga ng teaching, he or she can still be designated to as department head. In case na siya ay department head. Kung siya naman ay school head, ma-retitle siya to equivalent teaching position, pero magpapadesignate pa rin siya as school head. So sa assistant principal naman, syempre mariretitle ng assistant principal. The superintendent may designate among higher teaching positions na mag-serve as assistant principals. So yun po yung explanation. Opo. So wala pong gano'n na totally na mawawala na tapos wala na siyang ano. Hindi naman, sir. Hindi, mayroon pa rin silang options. May options So in case na ayaw niya na talagang magpapromote, Hanggang doon na lang. hanggang doon na lang siya hanggang sa mag-retire siya. Yes, sir. Yan po yung idea po. Kasi po nung meron pong deliberation, nakwento lang din po sa amin doon sa region. Nung nagkaroon po ng deliberation tungkol sa pagtanggal ng head teacher items, meron po talagang mga nagkumalma na huwag naman tanggalin. So pero ginawan pa rin po ng paraan. Binigyan sila nun po yung sinandang nilatag na options po ni Sir Harry. Nilatag po na mag-aral, i-retitling, or magpili talaga, no? Mag-decide na mag-aral para makalipat po ng higher positions. Pero kung hindi po talaga nila gusto po yung position or yung gusto pong malipat sa positions na yun, Choice talaga nila po, yun. mariretain po sila. Para kasi po sir na bibigyan sila ng 3-year na grace period, 3 years, na mamili sila. Ngayon kapag wala na, darating ang time na master teacher 1 na lang talaga ang pwede na mag-take ng rush. So yung HT3, mariretain siya as school head, pero hanggang doon na lang siya. Yung department head siya, kung ano man ang kanyang rank sa HT, manatili siya doon. Kung pipiliin niya na magpa-designate as department head. So, mariretain yun, kanyang designation. Yes, sir. As long as he is still active in the service. Yun na po yun, sir. At saka po, another reason po doon sa 3-year na binigay ay para po makakuha po sila ng mga master's degree na in-line po doon sa City Line. Kasi po halimbawa mag-decide po talaga sila eventually na mag-pursue ng teaching, eh, at least po align na po doon sa kanilang masters, yun pong 3 years na inalan for them. Yeah, para Additionally, sir, kapag halimbawa after ng 3 years, so ang qualification standard ng principal 1 ay dapat master teacher 1 na. Then ang supervisor, hindi na included doon ang experience as HT kasi nga wala na siya, di ba? Sa supervisor, sir. Opo, supervisor. Pagdating, yun lang kasi ang na-explain eh. Kasi wala na yung item eh, wala na ang posisyon. So ang supervisor naman, ang kanyang QS, Possible na naman. experience, possible, ay master teacher na rin and principal. So mawawala na yung dati na HT for Experience. at least ilang years ang requirements. So those are possibilities yun, sir, Parang no? mawawala na ng opportunity kung yun talagang pinapaging option, wala na silang opportunity for promotion. Opo. Sige, sir. Thank you, Sir Harry. Po, nakikita na po natin, possible, so ano po yun, possibility po na mangyari na magkaroon din po ng changes doon sa QS na supervisor. Sa ngayon po, yung standing pa rin po na QS, yung hindi pa amended na supervisor QS, yung susundin po natin. Pero eventually, possible, sir, na mabago nga po yun because of these changes din po sa career progression. Alright? So, sige po. Meron pa pong question? Meron pa? Hello? Ay, sige po, Ma'am Carrie. Kung kapag-question, sige. Baka kay Ma'am Mels na pong question yan ha, sa classroom observation na ito. Baka ma-print mo naman. Ano lang po ito, naisip ko lang po kahapon, if, ang tawag dito, di ba halimbawa si teacher, nagpaano siya ng kunyari ano siya ng T7, nagpa-promote siya ng T7. Tapos, sa pan-evaluation, yung mga credentials niya, hindi talaga pumasok doon sa T7. Hindi ba yun siya bababa ng T6 or T5 or
maghihintay na lang siya ulit ng next slide, next ranking period para Hindi siya na ano eh. iayos niya yung Tanong ko, hindi ba siya O baka susunod. Thank you po. Check muna nila ma'am yung QS. Una kong QS, pasok sila. Kung performance-based ay kakayanin at papasukin nila. Kasi kung makita niyo po kahapon, binilang din po natin yung number of indicators. Ilan yung maaga pa, nawawala na yung mic. Ilan yung VS, ilan yung O. Check din po nila, i-assess din po nila yung sarili nila. Teka, bukod ba doon sa minimum requirements, may ilalaban ba yung papel ko? So kung wala naman talaga, hindi kakayanin kaagad na Teacher 7, huwag muna. Check muna nila ma'am yung Teacher 5 na ano, na... So sa 5 at saka sa Oo, ma'am. Ganun na lang. Thank you. Mels, meron ka ma'am Mels na additional? Wala naman. Ayun na rin. Okay, sige po. So with that, thank you so much po at i-enjoy niyo po yung buong araw ngayon. Ang pag-uusapan po ninyo walang iba ay classroom observable indicators and non-classroom observable indicators. So paano po ba mag-rate? Ano po ba yung mga tools na gamit natin? At paano ba ito siya hinihimay-himay para makakam up doon sa rating na dapat na rating ng atin pong mga teacher applicants. With that, let's welcome our session facilitator, Ma'am Imelda C. Oblan. Meron ka? Lahat po ng admin officers, sa baba na po tayo para doon naman tayo sa ATE. Okay? Good morning! Good morning. How's the life of the assessors in first day? Wow, di ba? Pag nasa LGU, pag sinabing assessor ka, magkano ang salary grade nun? Malaki, di ba? But in our case, this is an additional loan without compensation. Pero po, it's a privilege to serve. Imagine of all the people in your clusters, you are one of the few. Di ba? So, kaya kinakailangan maganda talaga yung ating magagawa. Sige po, the session that I will be facilitating is classroom observation indicators. Assessing the classroom observation indicators. Sige po. Kahapon po, doon sa inyong mga questions, nag-decide na lang kami, nagsuggest kay Sir John Dale, na magbigay ng piece of paper para isulat nyo na lang yung mga queries ninyo, tapos isort namin para isang answer na lang po. Okay lang yon? Para hindi siya, kasi minsan di ba, pagka may nagsasalita, biglang naisip natin, pwede na natin isulat para mas mabilis po. Okay, so this is welcome to the session assessing the demonstration of classroom observable indicators. You may say it COIs, it can be COIs. Depende kung saan kayo comfortable. Basta naintindihan natin pag sinabi COIs, these are classroom observable indicators. When we say NCOIs or NCOIs, these are non-classroom observable indicators. Now, at the end of the session, ibibigyan po namin kayo lahat ng slides na to. So, you don't need to take pictures. Sorry po ha. Kasi, honing an assessor does not happen overnight. This is a skill. This is a process. And so, you have to master the skill. So, yung mga slides, kahit nga yung mga hindi na for facilitators lang, nag-print po ako. Kasi, mas mahirap yung listening lang. Na mas maganda, Filipinos are visuals. Remember that. So mas magaling tayo if we have the text. Okay, at the end of the session, the participants shall have, number 1, discuss the protocols and requirements of classroom observations. So what are these protocols? Second, simulated the steps in assessing and rating classroom observation and computing the score in the COI. Nag-observe ka na, hindi pa tapos doon. You have to compute the score in the COI portion
of the reclassification form for teaching positions, o yung tinatawag nating RFTP. And lastly, shared realizations on upholding focused, because we have focused indicators, unbiased, so you have to be no to subjective comments or observation. You should have objective observations and evidence-based. That's why you have to make the star. Make as many a star as you can. Sige po, ano kaya si star? And consensual classroom observation assessment for continuous improvement and improved learning outcomes. The last words, the last phrase, improve learning outcomes. Always remember that the PPST comes in order for us to develop a professional community of practice. Yun lang po yun. Kaya pag teacher 2, meron talaga siyang, ito ka dapat. So kung master teacher 1, ito ka dapat. Dapat nasa highly proficient ka. Eh hindi nga siya nakarating doon. So pasok sa technical assistance. Ang problema natin, kung ang lahat ng nasa atin ay hindi nakapasok doon sa kanyang expected career stage. Yun yung hassle. Sige po. Sige, review natin, balikan natin. Ito yung kahapon. This session is a continuation of our previous sessions. Balik natin doon from the HRNO. There will be a call for submission of documents. Lahat ng gusto mag-reclassify, sige, submit kayo. And then, ando doon ang qualification standards evaluation o ang tawag natin na QSE. Yun po. After nyan, kung qualified ang teacher, proceed to the second requirement, performance requirements evaluation, or ang tinatawag na PRE. Dami, no? Dami itong acronyms. Kaya dapat meron tayong matandaan acronyms. Sa performance requirement evaluation, ang hinahanap dyan, ay ang kanyang IPCRF. Diba? Kung tumatama siya doon sa requirement or qualification for a certain position. Next is, qualified ba? Na-meet ba ni teacher applicant? Bababa na siya sa comparative assessment. Si ETE, Education Training Experience and Performance Rating, will be counted or checked or evaluated by the administrative officers. Sila yung mga kapart natin. Tayo as assessors, dito tayo sa dalawa. Our part is to assess the classroom observation and the portfolio assessment or the NCOI of our teacher applicants. So yun, ang trabaho natin ha. Mag-check naman tayo kasi nakapirma tayo dyan eh. Sige po. So, ETE, Education Training Experience, pasok, balikan ko yun sa taas. Pag hindi na-qualify sa performance requirement evaluation, hindi na siya makapag-proceed. No? Hindi na makapag-proceed. Sige po. Hoping na, kaya nga sabi sa kanila ni Sir John Dale, bago magpasa, i-assess na niya. Kumuha na ng reclassification form. Tapos i-check na ilan ang POCO dito sa indicator nito. Ang labanan ngayon, hindi buong rating. Ang labanan ngayon is the rating per indicator. Kasi di ba kahit bababa ka sa isang indicator, hihilain yun, magiging outstanding ka. Ngayon, ang bibilangin, ilan, kung anong indicator ang hinahanap. Sige po. Enlighten lang natin ha, kasi mabigat talaga yung sessions na to. Kalahating araw. Siya lang ang pag-uusapan natin. Pero just lighten the load. Lahat naman tayo ay, ang technique po dito is time management. Imagine you are a principal. You have a lot of jobs, a lot of burdens, baggages. Tapos nadagdagan ka pa nito, sige po.
So classroom observation, andyan na tayo. Ito po yung performance. Yung tanong nyo kanina, sininitan ko ng slides. Si teacher 2, balikan natin. Mahirap ng pag-wala ng computer. At least 6 proficient COIS. VS. 6. Ay, salamat. Sa ano niya, ma'am? Dito nga, nasa. Yung ilalagay sa ano. Yun. Thank you. Si teacher 3, at least 12 ang proficient COIS niya, VS. Okay. Sunod, meron siyang 8 proficient in COIS, VS. Okay. Pag siya ay teacher 4, 21 proficient COIS, VS. Kung outstanding, ito mas okay yun. And then, 16 proficient in COIS at very satisfactory, VS pa rin. Pag nag-teacher 7 siya, 18 proficient COIS. Outstanding lahat ang 18. Yun ang dapat natin maintindihan. Hindi lang basta-basta na, sige na, mag-promote ka na. I-assess natin ang teachers, ilan ang kanyang tinatamaan doon sa kanyang existing na IPCRF. Na-assess na po. Wala na tayo doon, na-negotiable na yun. Kaya nga po, ano yung lesson natin dyan? Ano yung lesson ng rater? Dapat si rater, tama ang assessment niya per indicator. Walang pabor-pabor. Kaya nga po, pag-assessor tayo, pinag-usapan namin, pero kayo kay Ma'am Angie kanina, kung kapatid mo siya, magpa-assess siya, hindi ka pwedeng mag-assess. Fourth degree of consanguinity and affinity, bawal. So hindi ka walang papor-papor ito. Maganda, di ba? Yung on po sa gilid, ma'am. May on po dito sa gilid. Ayaw. Kasi ito po. Kung ang teacher 7 ay 18 proficient COIS, outstanding, ano na lang kaya ang master teacher 1, master teacher 2, master teacher 3, teacher 4, and teacher 5. Nakita niyo po kung gaano kataas? Baka mag-conclude nga kayo, parang ayaw din nila mamigay. Di ba? Yung conclusion niyo, parang ayaw mamigay. Kasi yung QS pa lang, mabigat na. Pero makikita natin, baka hindi rin. Baka akala lang natin kasi nasa anong slides pa lang tayo. Sige po. Ito na yung pabalik-balik kahapon. Education, 10. Dapat 10 points. Pagka teacher 1 to 7, meron siyang MA na mga units. Pero pag master teacher 1, dapat graduate. At ang score noon, 0. So anong mangyayari? Mag-PPHD na lahat. Lahat magdodoktoral. Para makascore. Ganun po siya. Training. Ang training napakadaling makuha. Kaya lang, ang nagpahirap doon, dapat NIAP. Recognized by NIAP siya. Pero marami namang opportunities. Di ba maraming opportunities? Next po is the PPSD-based performance. 30 points. Wala na tayong magagawa dyan. Sabi ni Doc Sharon, wala na kayong magagawa dyan. Nilagay nyo na doon ang rating niya sa kanyang IPCRA. Wala na. Pero may magagawa tayo sa dalawa. The PPSD, the COIS, and the NCOIS. 25 points for the COIS,
and the remaining 15 for the NCOY. Okay na po, ma'am. Okay na po. Sige po. Activity. I know him so well. Di ba sabi natin? These are acronyms na masasalubong natin throughout habang nagbasa tayo, umpisa tayo sa mga IRR, lahat pagkadami-dami. Anong QST? QST? Okay, Qualification Standards Evaluation. Next! Oh, ito si PRE. Performance Requirements Evaluation. Dapat nasabi natin sa teacher, ito yung kailangan. Kasi hindi siya basta-basta pupunta sa COY. May dinaanan ng mga yan. Next is the COYS, the classroom. Okay. Observation indicators to be observed or assessed by the assessors. Sabi ko nga kanina, kukwentuhan kami ni Sir Lucas, sabay-sabay na lang, pag teacher 4, isang linggo yun, isang assessment yun. Kasi hindi pwedeng maghalo si MT. Dahil iba naman ang rubric ni MT. No? Imagine mo yun? Para mabuwang, hindi naman. Relax lang tayo. Kung ano lang yung kaya natin, huwag dating mahirapan. Next is the INCOY. So, dinan? Okay. Next, ETE. Education, Training, and Experience. Madaling makuha. CAR. Comparative assessment. Okay. So, comparative assessment result. COTCP. CP. For career progression. Okay, next. ONF. Observation note form. Yeah. Observation notes form. RFTP. Okay, correct. And last, PA. PA stands for Portfolio Annotation. Sige po, para na yan sa NCOY. Sige, tingnan natin. Meron ako dyan nilagay na you have there the Manila paper. Sa bawat group, isa lang po ha, Manila paper and your marker. Sige po, you will be given 1 minute or 60 seconds. Palit-palit ito po ha, the mystery words are classroom observation. So think of a word, makinig muna po sa instruction, that you can associate with the term classroom observation. Paikot po yan ha, paikot sa inyo, mabilisan. Pero, pakiingatan baka yung marker po maglusot sa ating... Hindi po isa lang ang magsusulat, paikot po yan. Okay, ready na? Pakikuha na po. Per cluster. Sige ba ito mag-timer? Wala pa ha, wala pa. Huwag niyo muna po buklatin yung iba. Yung Manila paper pa lang and your marker. Ilan kayo sir? 4? So sa inyo lang yan iikot na 4. Sa kanila din na 4. Okay, ready po? Mystery words or term, 1 minute lang, is classroom observation. Anything or any word that can be associated with classroom observation. Your time starts now. Isa lang. Paikot po yan ha, paikot. Ma'am, walang iktahan. Ikot ma'am, isa lang sa'yo. Saka siya naman. Paikot ba? Paikot po ha, paikot. Paikot na kanya lang na yun. Ano ba? Oo, paikot. Isa-isa lang ma'am. Ilan ha? 30 seconds. Any word? Sir, isa lang. Siya naman. Lahat? Sino pa? Apat na Paramihan. observation. Then, Parang feedback yun.
Okay, stop. Stop na po. Stop na mga kapatid. Babasahin ni Cluster 1 ang kanyang answers. Pag nandiyan sa inyo yung word, tanggalin ninyo. I-mark ninyo na X. Ibig sabihin, meron sa kanila or meron sa inyo. Wala na magdadagdag po ha. Ilan ang masulat ninyo? Ilan? 4. Sa inyo? Hindi mami. Sige Ma'am Jem, start ka dyan. Opo. Sa isa lang mga, pagka nandiyan sa inyo, scratch na ha, tanggalin na natin. Opo. Lesson plan. Wala na yun. Sino ang may lesson plan? Wala. Score. Ayun. Wala na yun. Tanggal. Okay, tanggal. Ano lang? Next. Wala na yun. Wala na rin kasi. Instructional materials. IM. Okay, mayroon. Tanggal. Next. Next. Teaching straps. Meron. Pakitanggal din. Teaching straps. Next. PowerPoint presentation. Okay, check. 1 point. Next. Classroom management. Meron. Wala. Wala. Score. Next. Assessment. Okay, mayroon. Pagkura. Formative. Wala kayo nasulat. Yan ang hinahanap. Sige na naman. Next. Motivation. Wala. Okay, check. And learning activities. Wala. Zero kami. Okay. Ay, huwag ka muna Ma'am Jen. Baka meron sa... Sige po. Recon. Recon. Sakit. Recon. O, sige, pakikirates. May pre-conference daw sila, pakikirates. Next po. Collaborate. Collaboration. Wala. Score. Next. Rated. Rater. Wala? Okay, score. Next. Ay, rated meron. Rated. Ha? Observation notes. Meron. Pakikirates. Technical assistance. Meron. Performance. Okay, meron. Sige, ma'am. Lab. Okay, makinig. Sa class of observation ba may lab? Okay, sige. Balikin natin yung lab. Score niyo, ma'am. 1. O, sige, sino pang lalaban? Ma'am, isa. DLL meron na yan, ma'am. Lesson plan. O, ano lang natira? Wala na. Developing meron? Wala? Ma'am, lagyan ng check. Rater. O, alis ma'am. Rater. So, ano lang natanggal? Ano iwan? Developing score 1. Sige, sa inyo dito. Tatlo lang. Last ng observation. Ayun na yun. Ano natin? Observation. Meron? Oh, meron. Tanggal. May observation na. Sticky, ma'am. Oh, wala na kayong score. Naubos. Sa inyo, ma'am. Walang kamera. Ay, sir. Feedback. Meron na? Content and pedagogy. Pag may katulad. Walay. Wala. Rating, meron na yan. Performance, meron na yan. Okay, check. Wala na. Learning environment, wala din sa inyo? Okay. Indicators. Wala. KRAs. Oh. Meron? Oh, interactions. And? Okay, bilang. May natira pa sa inyo dyan?
Repetitive. Teaching and learning. Meron? Sa atin tula. Wala. Sige ma'am, score. Evaluation. Meron na kanina yan eh. Assessment naman yun. Check. Koy. Parang nasabi na kanina si Koy. COI. Okay, sige. 3. Next. Sa inyo, anong nangyari dyan? Anong natira? Quality? Quality. May quality? Okay, learners interaction, meron na yan. Processing learning gaps. Okay, check. Integration. So, 2. Sa inyo dyan. Wala na. Sa inyo, sir. Sa kabila. Post-con. Ano smart dyan? Hindi yan globe? Smart kasi. Bakit ang objective? Hindi pa smart. Baka to. Or dito. Score nyo dyan. Ilan natira? Okay. Sa inyo po. Kami 2. Supervision, 1. Objectives, meron na. Forms, so, dalawa na lang natira sa inyo. Sa inyo dyan. Sa Apa. dalawa. Ano pa? Baka meron sa kabila. Approaches. Wala. Reflection. Wala. Competencies. Wala. Management. Sige, may score kayo. 4. Sa inyo dyan. 2 points. Real time. 4. Okay. Sige, wala nang kukontra. Sana all na lang tayo. Sige po. Yung pala as may yes yung. Opo, as may yes yung paikot in 1 minute. Okay, ready po. Let us now share, siguro 3 lang tawagin ko. Share your experience when you observe classes. It's either good experience or bad experience. Basta classroom observation. Ano yung sister? Siyempre po, number 1, yung medyo pag magkakanak ng observation, yung hindi may doon yung medyo may nervous yung teacher. So, yung one thing na ginagawa ko yung ayoko maramdaman niya yung tense during observation. Yun ang number na gusto ko mawala sa teacher ko. Kasi pag ang process ng principal is to give technical assistance para sa kanila. Hindi yung para hanapin yung mga mali during graded or non-graded. So, yun pa yung one thing na pinakain ko sa kanila na alisin yung tense during class observation. Alisin ang tension. Ibig sabihin, kalmado lang. Dati kay Ma'am Angie. Experience. Good morning, everyone. Unang-una po, sa experience, first step po kasi diba, establish natin yung rapport, nagkabago ang teacher. Yung second step ay yung mga good points. Sa good points, yung iba, alam nila yung parts ng lesson plan, yung iba, hindi nila alam parts ng lesson plan. Kasi isa yan sa mga dapat tutukan sa pag-observe yung parts ng lesson plan. Tayo mismo, as assessor, lalo na yung mga schoolheads, dapat alam natin yung parts of the lesson plan. We have 6 parts, and sa procedure, we have 10 parts. Ano po ba yung mga appropriate activities na dapat ino-offer sa bawat part? Sa drill, sa motivation, sa presentation, hanggang doon sa letter F, at ano ba yung values integration. Tapos, doon sa things to improve. Halimbawa, may dalawang klase kasi yan ng tatlong klase din ng teacher. Actually, 4 na, di ba, kay Sir Nante pa. Meron tayong drop out. Ano yung pangalawa? Kalimutan ko na. Unfocused, i-analyze at saka si professional. Doon doon na lang tayo kay unfocused. Kay analyze na lang. Yung bright pero tamad. Diba po? Yung isa naman ay hindi bright pero maganda yung attitude. Tapos doon naman tayo kay professional, yung maganda na yung attitude, magaling pa. Sana all, di ba? Ngayon, doon tayo kay
analyst ba yun? O analyst na? Analytical ba? Parang gano'n, basta sounds like that. Minsan, halimbawa, doon sa motivation. So, what can you say about your motivation? Sabi niya, I did well. Congratulations, you did well, diba? Pero, as observer, kailangan tayo doon, database tayo. So, nailagay ko doon, 8 out of 40 learners were able to recite or motivate or to reply or to respond doon sa tanong niya. Nung tinanong ko na siya, sabi ko sa kanya, what can you say about your motivation? Were you able to motivate your learners? Yes, ma'am, it did well. Oh, really? Tapos ito, based on my notes, I was able to record only 8 learners were able to respond doon sa iyong motivation. So 8 over 40 is what is the percentage of that? So the percentage of that is only, what is the percentage of that? Mga 20% lang siguro. So no, 20%, so is the 20% the passing rate? So, big sabihin, database, ang daming pang dapat na malaman ng ating mga teachers. MT po yun, even the school has, some lang, pero hindi naman karamihan, na dapat master po ang lesson plan, master po ang summative, formative, debit order number 8, debit order number 42. At ayun, napahaba tuloy. Thank you, Mama Angie. Pero doon sa sharing ni Mama Angie, parang sinasabi niya na dapat evidence-based. Di ba nakita niyo, binilang niya ilan ang nag-participate, ilan ang hindi. So, tingnan natin. Isa na lang. Sige, Ma'am Jen. Meron naman, pero huwag naman yung sad. Ayaw naman sad. Again, so good morning everyone. So based on the answers here, yung aming classroom management, we know all that classroom management is one of the most important factor when it comes to teachers' observation. Kasi pag hindi maganda yung kanyang classroom management, all throughout the lesson ay parang affected siya. So, ito yung experience. Yung experience. Yes, ang experience kasi ay kapag hindi mo nakuha yung attention ng mga bata, so sira na kaagad ang classroom management ng whole class. Kasi nga, baka mo may mga patong sa puan o may patuhan ng papel or ano. So sira na agad yung classroom management mo doon. Diba? And then, ito pa po yung motivation. So, let's all have the motivation before starting the observation, because the motivation is to get the interest of the learners. So, importante po yun. So, kailangan i-motivate muna natin sila. Yan po. So, of course, throughout the lesson, the learning activities that the children learn all throughout the delivery of the lesson. Okay, thank you, Ma'am Jem. So, ang kay Ma'am Jem, yung nakuha natin doon, classroom management. Always remember, thank you, Ma'am Jem, that there are 3 components in classroom management. Number 1 component is the physical component. Anong tsura ng classroom? Tsura talaga. Then second is the temporal. How do the learners pass their papers? How do they come in the classroom? And the last one is the affective component. Sino si teacher during the classroom observation? Matapang ba si teacher? Accommodating ba si teacher? So always remember that when we have to observe the classroom management, lagi nating tingnan yung 3 components. So thank you po sa sharing ninyo. Lahat ng answer ninyo ay tama naman, no? Lahat yan ay will contribute or associated, those words are associated with classroom observation. Bakit iba-iba yung answer? Depende doon sa degree na kung nasaan kayo. Pero goods na yan as a classroom observer, assessor, marami na tayong mapupulot dyan. Dagdagan na lang natin ngayon. Sabi dyan, when we conduct classroom observation, it is one gauge in ensuring quality teaching. Tama si Ma'am Angie? Sabi niya, as observer or as assessor na lang tayo, we have to master all the parts. Bakit?
Kasi kasama doon, pag teacher 4, obserbahan niyo yung planning, design, the logically sequence teaching and learning processes. Kung nagbalibaliktad yun, kasi hindi mo rin alam, okay lang yun? Mataas pa rin ang rating niya? Okay, sige po. So, you master all the parts. Saan banda yung motivation? Paano mag-motivate? Ilan ang na-motivate? Evidence-based talaga po. Yun na yung sinasabi na yung STAR. STAR, di ba, very familiar na kayo dyan. Although, topic yan ni Ma'am Sharon para sa DEI ay situation, task, action, and result. You can have STAR in classroom management. You can have STAR in motivation. Paano nag-motivate si teacher? Ano yung kanyang task? Ano yung action na ginawa ng mga learners? And what is the result? So madaming stars. Kaya nga, make as many stars as you can. Bakit? If you use the star, very objective yun. Pag sabi, hindi ma'am, ganito po yung ginawa ko. Baka nakatulog ka pa. Nakatulog ka pa habang nag-observe. But if you have the star, meron kayong senior observation note. During your motivation, ma'am, ito po yung nakita ko. Kasi ito yung nasa notes ko. Walang dalang rubrics. Walang dalang rubrics. Only the observation notes form. So you have to master all the parts. Master the delivery. Di ba alam na natin yung sa lesson plan? Paano i-deliver ni teacher? Kalmado ba si teacher? Sabi ni sir, dapat kalmado si teacher. Pero normal ata yun, kahit ako nga kinakabahan eh. Di ba? Kahit magre-retire na ako siguro, next year, hindi na ako magdaan sa maraming asesor. Pero sabi dyan, classroom observation is gauging the quality teaching. That's why we provide feedback. Kaya nga, we encourage our teachers to have a lot of non-graded classroom observation. Kasi sa non-graded, pwede mo siya doon sa pre-con, sabihin mo na check mo yung lesson plan. Kutuhan mo na. Pero during the classroom, graded classroom observation, no more coaching. That is the application of the things they learned during the technical assistance in your non-graded classroom observation. Bakit hindi ka magbibigay ng TA? Tapos ikaw rin ang magpupost ko, ang dami mong sasabihin, i-check mo na nga yun eh. Diba? Ikaw na nag-pre-con, dumaan sa'yo sa pre-con, wala kang nakita, tapos nung ikaw nung mag-deliver na si teacher, ang dami mo nang nakita. Diba? So, encourage our teachers, lalo na po ngayon, isa lang ang classroom, ang graded classroom observation. Tuwang-tuwa si teacher. Kasi isa lang ang classroom observation, ang graded classroom observation. Hindi nila alam, mas mahirap yon kasi indicators ang basihan. Ibubuhin mo yung 21 indicators. Kung ito lang ang obserbahan one time, ilang indicators na ipapakita mo? Diba? Pero during the non-graded observation, you can provide feedback. Doon mo naaayusin. Okay. It's a process of providing feedback. Pero hindi na pwedeng mag-feedback right after the classroom observation. Tayo pag nag-assist tayo during the classroom observation, ang dala mo ay notes. Diba? Pagkatapos, babalik ka sa office o kung saan pwede mong bantayan kung ano yung mga i-assess mo, diba? May 5. Halimbawa, si teacher ay applicant ng teacher 4. So, meron kang 5 indicators na babantayan sa kanya. So, dapat, bago ka pumunta doon sa iyong classroom observation or assessment or validation, master mo na lahat yung 5 indicators na yon para siya ang maging laman ng iyong observation notes. Kasi pagbalik mo po, ika-classify mo na yon. Paano si teacher makakakuha ng rating na ganito? Then you provide feedback. Is the teacher doing well? Okay na yun. Remember na, balikan ko ha, ang PPST ay Professional Community of Practice. Kaya siguro grabe ang resistance ng mga teachers
sa classroom observation kasi akala nila nire-rate sila doon as to their performance. Ang nire-rate natin is their practice, professional practice of the indicator, kung gaano siya kagaling. Kaya nga may level, kung gaano siya kagaling sa isang level. Umaabot ba siya sa applying? Umabot ba siya sa consolidating? Yung kung summary level, i-ano po natin, let us familiarize ourselves with that. Okay, next po. Encourages teachers to reflect. Yun po. Kaya nga, tinatanong natin, bakit sabi ni Ma'am Angie, sasabihin natin yung, ano yung maganda? Kasi dapat masabi talaga kung ano yung maganda. Kasi di ba, kung naalaala nyo noon, before the PPST, there are 5 parts of conducting the postcon. The first part is setting the tone. The second part is identify what went well. And the third is identifying the challenges. Saan may problema sa teacher? Pagdating sa number 4, doon na kayo mag-start. So that you will come up with an agreement and finally, you ended positively. Babalik ka pa ba? Sabi ni teacher, balik ka ma'am ha? Kasi yung agreement natin ito, balikan mo ako sa ganitong date or sana wag na magbalik sa akin. Diba? Sige po. Reflect and develop self-awareness. Dapat alam niya, kung mahina talaga ako sa art of questioning. Kaya nga di ba pag nagtatanong tayo, minsan yun to sa LND plan. Sasabihin ng teacher, magaling na dito. Sabi ko, totoo kaya to? Pero kayo lang po talaga ang makakapag-validate nun. Kasi kayo ang rater. Mga kapatid. Para walang pa-jackpot sa luck. Kasi it's a product of self-assessment. Noong unang panahon sa amin in CBTS, nagkukopyahan kami. Tara classmate kami. Kasi diba yung training naka-base doon, yan din ang midco. Para magkasama kami during the lock session. Pero this time, dapat they realize kung ano yung professional needs. Professional needs nila. That's why they have to be honest in answering the SAT. So that you can come up with a good L&D plan and eventually implement that plan. Yun sana. Para nag-grow hanggang makarating sila doon sa kanilang gustong level. Next po, provides evidence of actual teacher performance, their strengths, and areas of improvement. These are all definitions coming from the RPNS manual. So ulitin natin, dapat it can gauge quality teaching. Pag hindi, we provide feedback. And then let them reflect and self-aware of their goods and points for improvement. Kaya minsan, ewan kung narinig niyo yung principle of buoyancy. Di ba what went well? If the teacher cannot give, tayo ang nagbibigay, alam mo, ang galing mo sa ganito, ma'am. Ganito yung art of questioning mo, ma'am. During this part, in this part, blah, 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 blah. Tapos kasi pala, ang kasunod nun is identifying challenges. Kasi po, magkakonect sila. From the good points, what are the points for improvement? And those are the challenges. Bago makarating sa number 4, yung agreement. Hindi natin definition yan. Definition ito ni RPNS. Provides evidence of actual teacher performance. Ito ka, ma'am. Kaya lang, di ba, ayaw natin ma-hurt sila. Napakahirap kaya, ano? Pag sinabi mo, ma'am, ito lang talagang score mo, ma'am. Ang score mo po dyan ay 5. Ba't 5? Diba, usually gano'n. Bakit 5 lang? Sige po, panalaman natin bakit. Sige. These are the tools that we are going to use in our assessing the classroom observation indicators. Pwede bang tanggalin ko na talaga itong bulaklak na ito, kuya? Yes, ma'am. Barrier siya, kuya. So yung isa po, classroom observation tool, career progression for teachers 2 to 7.
2 to 7. Ma'am, bakit nawala, ma'am, yung beginning towards proficient? Sila yung teacher 2 at si teacher 3. Ibig sabihin, dapat ang mga teacher 3 natin, sa ngayon, tingnan natin yung rubric, at doon na sila sa level nila. Ang problema nga, kaya tayo huwag talaga tayo mag-motivate na hindi pa talaga nila kaya. Kung baga hindi pa hinog. Hindi na, sige na, magsabit ka ng papel. Usually gano'n yung atin, di ba? Pero dapat may self-reflection din. Mag-self-reflect din. Kasi baka nga, maliban na sa maka-hurt, baka sa sobrang bigay, makakuha tayo ng master teacher na hilaw. At pag hilaw si master teacher, sino ang kahirapan niya? School head, the learners. Sorry lang po wala talaga akong magagawa ko ni sabihin. Sige po. Classroom observation, career. Sige po, sige po. Thank you, ma'am. Baka makalimutan po mamaya. Sa part po namin, ma'am, as a school head, we are the approving the approving authority sa school. But in the part of the master teachers, minsan kami pa po yung masama. Kasi minsan may mataas yung standard na yung sa kanila, kasi sila yung rater, parang pagdating sa amin, ang hirap mag-ulit. Kasi para hindi siya karapat-dapat, bakit mo nire-rate na ganito? So sa mga boys at saka... Sana po makatulong yung mga slides. Kasi ibigay namin sa inyo, ma'am. Pagkatapos, kasi makikita natin dito sa mga preceding slides ng yung middlemost. Saan kabanda dapat mag-umpisa pag nag-uusap? Yeah. Hindi, tirahin natin si Master Teacher. Lalo na pag tangay-tangay sila. Ayan, let's say, one master teacher ay may 10 dala na i-rate niya. Pagdating sa'yo, siyempre i-scrutinize mo. Parang magkaroon ka na ng na tawagin mo siya, tapos bakit ganito? Ay ma'am yun, parang hirap mag-adjust na ulitin mo to. Kasi hindi siya karapat-dapat. Saka hindi naman maulit. Yung hirap nila gano'n. Sige po, sana talagang magiging tayo talaga. Opo, Strict thank tayo you, Ma'am Jem. mag-adjust. Sana makapacitate natin si Master Teacher. Makapacitate natin. Kaya lang, nakahingi po kami ng pondo sa XRD. Pero wala pang nagbibigay sa amin ng need. No? Need ni Master Teacher. Kasi sila ang dapat talaga sana na magsabi. Ano ba talaga yung need nila? Sige po. Sige po. May fund na po. Yung need na lang ang gagawin natin. Sige po, thank you Ma'am Jem. Balikan natin po COPCP. For teachers 2 to 7, yun pong kulay green. Si classroom observation, COTCP for master teachers 1 and 2, highly proficient, ay si blue. Okay. At si master teacher for 3 to 5, ang kanyang, these are for distinguished teachers. Magkakaiba po yan, magkakaiba. Pero pare-parehong observation note. Yun. Pare-parehong observation notes natin. Pare-parehong rating sheets natin. Ulitin ko po papasok kayo, pag kayo po ang assessor sa isang cluster, 3, kasi supervisor 4, tutulong siyempre yung mga EPS, halimbawa secondary, ang TLE, ang magpapapromote, natural po sila. Yes, yun po? Sige po, pare-pareho ang gagamitin natin. Yan. Yung rating sheets na yan. Tapos, ang pinakamasaya sa lahat, yung inter-agreement. Kasi sa inter-agreement, hindi ka lang po mag-yes, ilalaban mo ang notes mo. Opo, parehas. Parehas ang 2.
pero iba yung pag-rate. Opo, sir. Kasi sir, ito, halimbawa ginamit mo ay teacher 4 ito, teacher 4, 5, 6, 7. Yun naman talaga gagamitin mo. Okay. Magkakaiba siya, yung tama si Sir Joseph. Magkakaiba ang indicators per career stage, per position. Iba yung kay master teacher na mga indicators. Parang iba yung tanong niyo, pwede ba lumundag siya? Ang pina-assess niya ay pang teacher 4. Iba ang indicator ni teacher 4. Nasatisfied niya kaya yun? Hindi naman natin siya rinitan dun sa iba. Rinitan lang natin siya doon sa kanyang applied posisyon. Yes, yan po. Pag in-apply niya teacher 5, hindi dyan tayo, gagamitin natin yung green. 3, 4, 5, 6, 7. Yan ang kanyang scale dyan. Yan ang rating na gagamitin. Sige po. Ang inter-agreement po ay product ng, huwag lang po kayo mag-yes. Siguro, may enough time kayo para mag-deliberate. Next po, yan na siya, yung tatlo. Ito po ang full rubric. 9. Full rubric. Arms. Kaso yung kay kuya, yung kasi dito natin yung flower. Okay po. Descending po, kung ano yung tool ninyo, kayo yung nang open yan. Gagamitin natin later pa po. Opo. Hindi pa po yan. Opo. Sige po. So, yung features of practice, andyan dyan din. 1, scale of 1, or rating nyo ay 1, 2, 3, up to 9. So, kapag teacher 1 and teacher 2 and 3, anong titingnan? 1 and 2 lang yan. Okay, kapag ka, sige po, muna na tayo. 3 to 7. Ngayon kahapon. Okay. These are the rating. So, pag tayo ang mag-o-observe, gamay natin kung anong o-obserban natin. Iba kasi po ang teacher 4 na indicators. Yun, kalaman ko yan. Sige po. Yung una pong hawak natin sa ngayon, proficient teachers agad siya, di ba? Pero sa career progression, it will start with beginning towards proficient. Hindi ko po alam kung maglalabas ng bagong guidelines na kapalitan na natin yung dati nating hawak. Supposed to be, di ba, Ma'am Sharon, para meron pong siyang congruency. Dapat kung ano yung ginagawa natin sa kanila ngayon, yun na ang pang-career progression. Para wala na maraming adjustment, pero wala pa po sa ngayon. Okay po. Next. Ito po si proficient. Ang proficient ngayon is the teacher 4, 5, 6, and 7. Yan din ang features of practice. Wala tayong dala nito pag nag-observe tayo. Isa pa lang na indicator yan, ha? Yan ay 1.1.2. Apply knowledge of content within the cross-curriculum teaching area. Okay po. Pag nag-master teacher 1 and 2, dyan na po tayo. 4, 5, 6, 7, 8. Bantayan niyo po yung mga middlemost. Halimbawa po dito, ang middlemost ni highly proficient ay 6. Kung nakagrade siya ng 6, okay na yun. That's the standard. Di ba po? Sabi, gusto niya 7 eh. Gusto niya 8 eh. Di ba? So napasunod niya tayo. And then last, the distinguished mula sa 5, 6, 7, 8, 9. And the middlemost is 7. Sige po, so ang gagawin natin, kung applicant natin ay master teacher 5, masterin natin yan. Isang indicator pa lang yan, 5-5 kasi yan eh. Sige lang po, di ba sabi ko sa inyo, it does not happen overnight.